Magandang araw po sa inyo lahat. Po si Brother Jinx at Si Kuya Joe Domingo po. ang aming pong topic. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Thy will be done in earth as it is in heaven. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay kapagbabahagi sa inyo. At actually, sa ganito pong ginagawa namin, kami ang unang-una pong punong-puno ng excitement kahit sa aming pong pagkukwentuhan pa lang ay talagang nandun po yung aming excitement na itong mga katotohanang nais ng Diyos na maipahayag po namin sa inyo. Kami ang unang-unang pinagpapala ng Diyos at dahil din sa excitement na ito, itong mga wonderful truths na nais ng Panginoon na bawat isa sa atin ay ating maalaman at tanggapin, ay excited po kami na ibahagi sa inyo. Kaya ngayon po ay pagpapatuloy natin itong ilang mga talakayan, lalong-lalo na nga po sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang mabuting kalooban ng Diyos? At binibigyan nga po natin ng pansin yung John chapter 6, 38 hanggang 40. Sinasabi ng Panginoon yung kanyang malinaw na purpose. Bakit ba siya naparito? Sabi niya, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling bubuhayin sila sa huling araw. So dito po makikita natin very clear sa Panginoon ang kanyang purpose. Bakit po ba siya naparito dito sa lupa? At yun ay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Pag pinag-usapan naman yung kalooban ng Diyos, ay malinaw sa Panginoong Hesus kung ano ba yung kalooban ng Diyos, kung ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya, at yun naman po ay sinunod niya ayon sa Kanyang kalooban. So sabi niya, ito ang kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa uling araw. So napakalinaw ng purpose ng Panginoon kung bakit siya naparito. Gawin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, iligtas o ibigay ang kaligtasan para sa lahat ng tao. So, makikita natin na salvation is God's will for all mankind. Kalooban ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao, at ito ang dahilan kung bakit isinugo niya ang ating Panginoon, kasi hiwalay sa ating Panginoon ay wala po talagang kaligtasan. Kaya dito din sa sinabi ng Panginoon na ang kanyang purpose, sabi manalig ang tao at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So itong purpose na ito ng Panginoon na ibigay ang kaligtasan ng mga tao, yung salvation of man, this is the highest purpose of God for man. Hindi good health, hindi kayamanan, kundi karoon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. At makikita natin itong maliwanag na purpose na ito, kasi kung ang purpose lang ng Panginoon sa buhay natin ay magkaroon ng maayos na buhay dito sa lupa, maging mayaman, maging malusog, ay hindi niya na kailangang pumunta dito para bigyan tayo ng kaligtasan. Kaya makikita natin itong maliwanag na purpose na ito mismo nung ang ating Panginoon ay mayroong pagkakataon na may nagdala ng isang paralitiko, at ito'y buhat-buhat ng 4 na magkakaibigan, at dinala nila ito sa Panginoon, na ang layunin ng magkakaibigan ay para hilingin sa Panginoon at papagalingin niya itong lalaking ito. Alam ng Panginoon na ang purpose nila is for healing, ngunit hindi yun ang unang-unang tinagpo ng Panginoon, kasi para sa Panginoon ang pinakamataas na pangangailangan ng tao ay hindi lamang kagalingan, dahil ito'y temporal lamang. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya doon sa lalaki, anak, tinatatawad na ang iyong kasalanan. Kaya nung marinig ito ng mga tao, nagtataka sila. Bakit? Pero para sa Panginoon, kung titingnan natin ang puso ng Panginoon, at maliwanag ngayon na sinabi niya sa John chapter 6 na ito ang dahilan kung bakit siya naparito. Ang unang-unang maliwanag na purpose ng ating Panginoon is upang tayo ay iligtas, manalig sa Kanya, at ang sabi nga, lahat ng pinalalapit sa Kanya ng Panginoon ay huwag mapahamak, at sila'y muling bubuhayin sa huling panahon. So, napakaliwanag ng purpose ng ating Panginoon kung bakit siya naparito. Ibigay yung kaligtasan dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Now, tingnan po natin ang plan of salvation ng Diyos mula po dito sa John chapter 6. Number 1, it's a gift of God.
ito po ay kaloob niya. Ito po ay galing sa Kanya. Now, ang pangalawang bahagi naman ng salvation is yung paraan naman ng tao. At dahil ang nangangailangan ng kaligtasan ng tao, ang bahagi naman ng tao para sa kaligtasan ay tanggapin ang ibinibigay ng Diyos na kaligtasan. Kumbaga, kahit kalooban ng Diyos na ang lahat ay dalhin niya sa langit at yun ang purpose niya. Sabi, walang sino man na mapahamak doon sa ibinigay ng Diyos sa akin. Pero merong kailangan gawin ang tao. Kailangan ng tao na tanggapin ang kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. Ang maganda po dito sa pangako ng ating Panginoon na kapag tayo po tinanggap natin ang kaligtasang ibinibigay niya sa atin, itong kaligtasan na ito ay eternal. Na once ginawa natin yung ating bahagi, na tinanggap natin ang kaligtasang ito, ang pangako naman ng Panginoon sa atin ay isusulat niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin, ngayon pa lamang, upon our declaration of our faith sa ating Panginoong Jesus, doon sa declaration na yon, kino-confirm ng Panginoon na tayo ay ligtas na. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Luke chapter 10, 18 hanggang 20, pansinin niyo po, However, ang do ating not rejoice pangalan that the ay spirits nakasulat sa submit aklat to ng you, buhay. but rejoice that your names are written in heaven. Alam niyo, kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoon, hindi lamang tayo iniligtas, kundi binigyan pa niya tayo ng kapangyarihan upang yung mga gawa ng kaaway ay hindi na magtagumpay sa atin, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng mga nananalig ay higit kaysa Espiritu na naririto sa sanglibutan. Kaya yung mga alagad sa Luke chapter 10 ay inutusan niya na humayo at sabi niya, magpagaling kayo ng mga may karamdaman. Pero ang una doon, sabi niya, karamdaman at ipahayag ninyo ang mabuting balita ng kaharian. At nung inutusan itong mga alagad na ito, yung instruction na sinabi ng Panginoon, naranasan nila, na-experience nila sa kanilang pagmiministry na meron ng mga inaalihan ng masamang espiritu. And sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pangalan ng Panginoong Hesus, talagang lumalaya sa masamang espiritu. Kaya nung bumalik sila sa verse 18, excited sila, Panginoon, sa pangalan mo, lumalaya sa masamang espiritu. So nakita nila na effective ang pangako ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hindi sila mga doktor, hindi sila mga exorcist, pero lumalaya sa masamang espiritu, gumagaling ang mga may karamdaman. Alam niyo, sabi ng Panginoon, actually sabi niya, nakita ko si Satanas na nahuhulog mula sa lupa. Ibig sabihin, the defeat of Satan sa buhay ng mga mananampalataya, kinonfirm ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. And ito yung pinakamaganda, yung verse 20. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, maggalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang mga masamang espiritu. Imagine niyo, totoo naman yan sa atin. Hindi natin nagagawa yung mga bagay na yon. Extraordinary yon. Pero sabi ng Lord, hindi yan ang higit ninyong dapat ikagalak. Ito ang dapat ninyong ikagalak. Sabi ng Panginoon, magalak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Your names are written in the book of life. Now, ano itong book of life na ito? Di ba sabi nga ng Panginoon sa John chapter 6 verse 38, 39, and 40, na sabi niya, yung lahat ng ibibigay ng Diyos sa akin, hindi ko hahayaang mawala. At bubuhayin ko silang muli sa huling panahon. At sa pahayag o aklat ng pahayag o Revelation chapter 20, makikita natin na yung aklat ng buhay, ito yung pinagsusulatan ng lahat ng mga nananalig. Salamat na ang aklat ng buhay ay ang Panginoon ang nag-iingat, hindi yung mga tao lang na pag nagalit sa iyo may hawak ng aklat ng buhay, o yung mga pangalan natin ay nakasulat doon at nagalit. Halimbawa, si Brother Jinx nagalit sa akin, ay itong si Pastor Felix, buburahin ko nga ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At napakaganda po ng sinabi dito sa aklat ng pahayag. Gusto ko pong bigyan ng diin yung katotohanan na ito. Dahil ang pangako ng Panginoon, lahat ng mananalig sa Kanya, isasama niya at hindi niya pababayaan na ang sino man ay hindi maisama. At yung nananampalataya na yun may katiyakan. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, siya mismo isinusulat niya ang pangalan sa aklat ng buhay. Now, ano mangyayari sa mga tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Paano yung hindi nakasulat? Ang sabi po sa pahayag, chapter 20, verses 11 hanggang 15, na sabi, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita muli. At alam natin, totoo po na itong mundo na ito lilipas, pero may pangako ang Panginoon na magkakaroon ng new heaven and new earth. At ang sabi ng verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging mga dakila, maging hamak, at binuksan ang mga aklat. So maraming mga aklat
binuksan ang isa pang aklat ng aklat ng buhay. Ano itong aklat ng buhay at ano itong mga aklat? Yung mga aklat ay aklat ng mga gawa ng mga tao. Yung mga naniniwalang sila'y maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, ayun, doon mo makikita ang kanilang pangalan. Pero ang sabi, binuksan ang isa pang aklat ng aklat ng buhay. Pansinin nyo, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. So, dalawang uri ng compilation ng books ang naroroon, books of the works of man and the book of life. At sino ang hinatulan? Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Verse 13, ang sabi, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ang kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanya. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 14, pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, babala ito po ay paalaala sa atin. Nung naparito ang Panginoong Hesus, ipinahayag niya ang paraan ng kaligtasan, and that is by having our faith in Him. Ang sino mang manalig sa Kanya, sabi niya, hindi ko hahayaan na mawalay sa akin. Muli ko siyang bubuhayin hanggang sa huling araw. So pinapakita sa atin na ang ating Panginoon, kapag pinahayag natin yung Kanyang pananampalataya, yung pananampalataya na yun dahil sa Panginoon natin pinahayag, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin, at sa muling pagkabuhay, ang Panginoon din ang maggagarantiya sa atin. Bubuhayin niya tayo dahil nakikilala niya ang bawat nananalig sa Kanya. As He has said in His Word, your names are written in the book of life. So, salamat. Di ba? Nakagagalak po ang katotohanan ito. Kaya talaga maglilingkod tayo sa Panginoon ng may kagalakan. Kasi ang buhay ay hindi lang para dito. May tinatanaw tayo na pangako ng Diyos at totoo yun, na meron pang buhay pagkatapos dito sa lupa. And that is the eternal life that the Lord has promised to each and every one. God bless po. Amen.